Ngayon ho, no, kung maalala nyo, si Amy Marcos nagbabarena po. Ay, nagbabarena. Sandali. Si Amy Marcos sumampa doon sa entablado ng INC. Diba? Naalala nyo yun. At ganun lang din po ang sinabi. Bangag ang administrasyon. Parehas lang din po nung sinabi niya doon sa unang doon sa kanilang unang naging pagrarally. Yun daw po yung panahon na si Saldico ay nasa nasa Japan. At si Sara Duterte naman daw po na Vice Presidente, nakabarong na daw po. At any moment, kapag lumabas at sinambit ni Amy Marcos na bangag ang ating presidente, lalabas na daw. Kasi magagalit na ang mamamayang Pilipino, kaya lang, hindi naman umubra. Pero tsaka dininay ng INC dati. Naku, hindi namin alam, wala kaming kinalaman doon sa sinasabi ni Amy Marcos. Nung napanood natin, dito sa parali ulit nila, ganun din ulit ang sinasabi ni Amy Marcos. Para pong sandata nila si Amy Marcos para po sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung wala kang kinalaman at kung talagang hindi nila gusto yung mga sinabi ni Amy Marcos doon sa unang parali nila, hindi na ang pasasampahin ngayon. Tingnan nyo, pinasampa ulit. Diba? At ano po ang sinabi? Ganon din po ulit mga kababayan. Na akala nila matitibag yung suporta ng mamamayang Pilipino kay Amy Marcos. Ngayon, may sinasabi dito si Yusek Castro. Mga kababayan. May sinasabi si Yusek Castro dito po mga bossing. Eto. Ng senadora. Nagre-rely? Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Obstructionist? Tulad ng isang senadora. Wala naman. Correct pa. Ilan lang naman po ang senador natin? 24. Ilan lang naman po ang babae sa Senado, mga kababayan? Sino? Si Villar, si Pia Cayetano, at si Babarena. Yung nagbabarena, yung sinasabi, nagbabarena, si Amy Marcos. Di ba? 3 lang. Meron pa ba? Pakidagdag kung may nakalimutan ako. Wala naman sa eksena si Villar. Wala naman din sa eksena si Pia Cayetano. So talagang si Amy Marcos, yung sinasabi dito na obstructionist. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Wala naman po iba yan kundi yung mga di ba? Yung mga nandun, lumahok. Ayoko sabihin na yung mga INC kasi siyempre parang masasali na yung hindi naman talaga mga pumunta at ayaw naman. Loren Legarda, salamat po. Risa Ontiveros, ang dami ko palang nakalimutan. Di ba? Ayoko sabihin na, di ba yung mga INC yon? Kasi po, merong mga INC, lalong ako, meron ako mga kapitbahay, may mga kaibigan ako na INC na hindi nila naman gustong pumunta dun No? Na hindi nila gusto ang suporta. Yung iba pa nga nagugulat ako kasi pinopost nila si Marcoleta, buwisit sila kay Marcoleta Di ba? Pero yung mga umattend doon ng mga INC na nagpalakpakan kay Amy Marcos habang sinasabi, bangag ang ating gobyerno na walang patunay, na hindi makapagpakita ng kahit anumang ebidensya, nakakaawa din naman talaga. Bakit po? Nauuto din. Kayo ba, papayag kayo, parte kayo ng mga inuuto lang? Dahil malamang, hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Totoo naman di ba? Tsaka yung mga ganun, mga mababa po ang quality, mga kababayan, ng mga ganong kwentong barbero ni Amy Marcos. Ano po ang reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue? Andali.
dapat merong paliwanag din si Amy Marcos. Alam niyo itong mga DDS dapat tinatanong din natin ng mga paliwanag eh. 'Di ba? Minda Valdez. Oh. Kagaya nila Pulong, kagaya nila Vice Presidente Sara Duterte, si Baste, yung iba pang mga DDS. Ano po? Dapat tinatanong eh kapag kami sinabi ganito, bangag at lasing sa kapangyarihan ang gobyerno na ito. Dapat may kaakibat na pagpapaliwanag eh. Kasi ang lagi ko pong nakikita sa kanila, mga bossing, yung tipo bang bibitawan lang yung isang salita, bibitawan yung isang sentence na, ayan, bangag at lasing sa kapangyarihan, yung gobyerno na yan. Tapos okay na, wala na. Tapos yung mga DDS, ay oo, ganun na. No, paniwalaan na ho, mga kababayan. Hindi. Kailangan meron tayong boss, paano po masasabi yan? Kagaya ni Amy Marcos, Manang, bakit mo ba nasasabi yan? Parang below the belt naman yung mga sinasabi mo. Di ba ganun? Kasi nakikita ko ang Pangulo natin, kahit na sandamakmak yung naninira sa kanya, kahit na ginugulo siya ng mga Duterte, tuloy pa din, focus pa din, yung mga pabahay. Di ba? Ng Presidente Marcos, yung mga pagpapaaresto, yung mga pag-iimbestiga, diyan sa mga flood control, tuloy-tuloy din naman po. Lagi sinasabi mga DDS, ayaw kasi nila ipatuloy yung mga flood control, etc. Kaya ganyan yung mga, hindi ho wala akong katotohanan yun. Tuloy-tuloy pa din po. Ano ang sinasabi nila kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva na pinapalabas ng mga DDS na hininto na daw yung kay Joel at kay Chis Escudero? Tuloy-tuloy pa din ang pagpapaimbestiga ho, mga kababayan. Di po ba? Tuloy. Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos. Doon tayo. No, sabi kasi dito, mga kababayan, ang sabi din, alisin ko na si Atty. Claire. Atty. Claire, shout out po sa inyo. Ano po? Kasi ang sabi dito, mga boss chief mo, sir, ng ABS-CBN, no? Dito tayo sa matindihan. Update. Palace Press Officer Claire Castro says it's up to the NBI to probe Senator Amy Marcos' remarks at the Iglesia ni Cristo EDSA rally where she called out the administration of her brother, President Ferdinand Marcos Jr. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora nagre-rely at gumagamit ng fake news para makapanira. No? Bahala na daw ang NBI. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, habang nagpapamasahe ako, pinapanood ko si Boss Mike Cervera, mga kababayan. Eto po. Ang